Hi guys, another session, another day. Welcome po sa ating Forex Weekly Outlook. So, grabe yung market condition last week, di ba? Ang daming manipulation. So, normal lang yon dahil si market nagkikreate ng liquidity. Siyempre, business yan, kaya hindi talaga natin maiwasan yung manipulation. Pero para masabayan natin yan, gagamitan natin siya ng technical analysis, strategy, at ang pinaka-importante sa lahat, yung risk management. Tara guys, pag-usapan na natin kung ano yung magiging takbo ng market this coming week. Kaya kung ready ka na, let's go! So guys, kung bago ka pa lang dito sa channel or bago ka pa lang sa trading, lagi mo titignan yung economic calendar. So itong myfxbook.com or yung forexfactory.com. So dito titignan muna natin kung ano yung mga high impact news this coming week para at least maiwasan natin yung mga high impact news na yan. Kasi kahit gaano kaganda yung strategy natin, kapag may high impact news, malawak yung spreads, malawak yung slippage, nadadali pa rin talaga yung setup natin. Okay? So, ito, Monday. So, dito sa during Asian session, 7:50 AM. So, meron po tayong high impact news dito sa Japan Yen. Ito, Japanese Yen. And then, during London session, so yung London session guys, nag-i-start yan ng 3 PM hanggang 12 midnight. And then, mag-o-overlap yan sa New York session ng 7 PM or 8 PM ng gabi dito sa Pilipinas. Okay, magbubukas naman yan sa New York session. So Monday, New York session and London session, wala masyadong high impact news. Dito sa may Tuesday, so 8:30 AM, ito yung oras dito sa Pilipinas guys. Ayan. So 8:30 AM, merong high impact news dito during Asian session sa Australian dollar. And then, sa London session, 3 PM, may high impact news dito sa JBP. So, yung mga JBP pairs, posibleng magkaroon yan ng volatile. Okay? And then, sa New York session, Tuesday, ito, 9 PM, 9:30, may mga high impact news po dito, yung US dollar, Canadian dollar. So, double check din natin to guys. Ayan. Minsan kasi yung high impact news, yung tipong maganda na yung setup mo, tapos papunta na siya sa take profit, biglang bumabagsak, di ba? Kailangan natin i-double check yan para maiwasan natin. Or, depende kasi sa strategy. May mga strategy na kahit may high impact news, kaya niyang sabayan. Pero ako, based sa rules ko, pag may high impact news, hindi ako nagte-trade guys. Kasi posibleng madali ko siya or posibleng ako yung madali niya. Okay? So, iniiwasan ko yan. Ang ginagawa ko after high impact news, halimbawa, 9:30 PM. So, ibibigyan ko muna yan ng time na mag-retrace back or mag-pull back siguro mga after 1 hour, 2 hours, saka ako maghanap ng entry setup or entry confirmation. So, Wednesday, ayan. So, ito, JBP, 3 PM, ayan. Sa New York session, ito guys, Wednesday, ang daming high impact news, oh. Yan, malalakas po galaw ng market yan. Yung mga pairs na against US dollar. Ayan. Then, Thursday. So, Thursday, merong FOMC. Ito, minutes. Actually, guys, hindi ako talaga masyadong ma-technical eh. So, yung mga ganito, basta tinatandaan ko lang pag FOMC, NFP, CPI, yun yung mga malalakas na high impact news. So, hindi ko na inaaral yung mga malalalim na mga meaning yan. Thursday, 8:30 AM, ito sa Australian dollar. Ayan. And then, ayun. Thursday, ang dami din ng high impact news guys. Oh. Ito, 9:30 PM. So, yung mga high impact news guys during New York session, kadalasan talaga nangyayari yan 8:30 PM, 9:30 PM. So, dyan lang yan. Okay? Kasi pag winter sa US, ahead tayo ng 13 hours. So, katulad ngayon, anong oras na ba? 11:43 ngayon. So, doon pa lang sa US is 10:43. Pero during summer, 12 hours lang yung ahead natin. So, kung 7 PM dito, 7 AM sa US. Kaya pag may news ng 8:30 PM dito, 8:30 AM yan doon. Pero dahil pag winter, katulad niya na November to March, so yung news dito ng, halimbawa, yung news sa US, 8:30 AM. So, dito sa Pilipinas, 9:30 PM po yan. Okay? So, Friday, ayan. So, sa Asian session, mayroon tayong Japanese yen na high impact news. And then, during London session, ito, 3 PM sa JBP pairs. Yan talaga yung currency pair na malakas yung galaw. JBP. Euro, JBP, mga ganyan. So, 9:30 PM. Ito guys, so may high impact news din ulit. So, Tuesday, alas Wednesday,
Thursday and Friday, may mga high impact news talaga sa New York session. Alright? So yun lang guys, at check nyo tong economic calendar para at least ma-integrate mo yung mga high impact news na yan doon sa strategy na ginagamit mo. Alright? So punta tayo ngayon dito sa may DXY. Okay, sa mga bago at wala pang idea kung ano yung DXY. So itong DXY guys, ito yung US dollar index. So dito tinitingnan natin kung ano ba yung momentum ng dollars. Okay, kumbaga siya yung basihan mo. Kapag nakita mo yung momentum dito sa DXY, halimbawa pataas, so lahat ng pairs against US dollar is pababa. Kapag ang DXY pababa, so lahat ng pairs against US dollar is pataas. So katulad nito, dito sa daily time frame, kung mapapansin mo, titingnan natin yung overall bias. Ayan bearish talaga siya. Alright? So ito, nagkaroon dito ng drawing natin. Ito, supply, bumagsak. Then syempre, as a supply and demand, so babalik talaga yan, magre-retrace back siya. Kung mapapansin nyo guys, nagkaroon dito ng imbalance or fair value gap itong area na to. So binalikan niya. So kung mapapansin mo ulit, dito meron na namang fair value gap. So posibleng i-fill out ulit to ni market at bago siya bumulusok pababa para i-take out niya itong sell side liquidity na to. Okay? So ito guys, tignan nyo rin to. Ayan, so nagkaroon ng ranging dito sa area na to 4 days. Akyat baba lang siya. So posibleng umakyat siyang ganyan and then bago bumaba. Alright? So, ito yung analysis natin dito sa DXY. So, next week, titignan natin kung aakyat siya dito. Habang paakyat yan, syempre, yung mga currency pairs na against US dollar, pababa yan. So, hahanap tayo ng entry ng sell position next week. Kapag itong setup na to, nagbigay ng entry confirmation next week, kung pataas talaga siya. Alright? Ayan o. So, hide natin. So, ito, nandito na siya ngayon sa ito guys, itong demand zone na to, yan, yung demand area na yan, nandyan na siya. So, possible, kapag nagbigay siya ng confirmation yan, aakit din dito. Okay? Or, posibleng bumaba siya. Right? So, titignan natin simula bukas kung magbibigay siya ng confirmation dito. Kaya, napakagandang indicator to guys. Hindi siya totally indicator, kumbaga basihan mo lang siya kung ano yung maging takbo ng US dollar. Right? So, punta tayo ngayon dito sa may gold. Ayan, sa gold, napakaraming na-stop out or na-liquidate last week. So, sa daily time frame, tignan natin yung overall bias. Ayan. So, yung pinaka-overall bias natin guys is bullish. So, ngayon, ito, last week, January 29, bumagsak siya hanggang February 2. Ayan nasa 11,000 pips po yan. So, ganyan kabilis, ganyan kalaki yung pagbagsak niya. Alright? So, ngayon, kung gagamitan natin siya ng Fibonacci, dito siya sa area na to. Ayan. So, ngayon, yung presyo, si gold, nandito sa may discount zone. Alright? And then, ito, meron din dito. Sa ngayon, nag-retrace back lang siya dito sa equilibrium. Okay? So, ngayon, ito, mayroon ditong market structure shift. So, kapag yung US dollar na yun, yung DXY na yun, nagbigay ng confirmation na magbabay siya or magre-retrace back siya para punuan yung fair value gap na yun, si gold, posibleng dito sa area na to, ayan, dito sa area na to, eto, posibleng mag-retrace back si gold dito. At i-take out niya tong sell side liquidity na to. Okay? So, tignan natin guys next week kung ano yung ibibigay niya pang confirmation. So, yan yung analysis natin dito sa gold. It's either mag-retrace back siya dito sa area na to. Oops. It's either mag-retrace back siya sa area na yan or posibleng magtuloy-tuloy na rin yan. At i-take out niya tong buy side liquidity na to. Okay? So, kung meron kang strategy guys, lagi ka mag-antay ng confirmation. So, ito, nagkaroon dito ng displacement, nag-retrace back. Ito, ayan. 'Di ba? So, supply and demand lang guys na strategy. So, ayan pag umakyat yan, antayin natin yung bumaba and then dito sa lower time frame, doon tayo maghanap ng entry confirmation. Ayan Ayan. Right? So, 'di ba? Magulo yung chart natin. Okay, so ito yung naging confirmation niya last week ko.
itong area na to, ayan o, dito. So kung sa may 15-minute time frame, nagkaroon yan dito ng break of structure or market structure shift. And then, meron ditong demand. So, ito, pwede ka mag-entry dyan. Or, kung nasabayan mo to, nakapag-entry ka dito. Okay? And then, ito yung take profit mo. So, imagine mo. Oh, di ba? 1:3. Okay, so yan guys, yung analysis natin dito sa may gold. So, possible na mag-retrace back siya pa kaunti bago siya magtuloy-tuloy na mag-bullish. Or, baka magkaroon na ng momentum si US dollar at baka mag-bullish na siya tuloy-tuloy. Okay? Tingnan natin bukas kung magbibigay siya ng confirmation para sa sell position. Alright? So, punta naman tayo dito sa may BTC. So, last week guys, dun sa may Forex Weekly Outlook natin, ang isa sa analysis natin, ito, ayan o. So, nagkaroon ng movement dito, nagkaroon ng demand, nag-retrace back para punan niya tong, ito, yung malaking fair value gap na yan or imbalance na yan. And then, umakyat, tinake out niya tong liquidity na to, and then nag-retrace back. So ito guys, dito nagsimula yung presyo ng pagtaas. Ito yung pinaka-demand zone natin sa monthly time frame. Alright? So ngayon, for the coming weeks or months, mag-aantay tayo dito ng magandang confirmation kung magbo-bullish na ba ulit si Bitcoin. Alright? Sa daily time frame, sa ngayon, nandito na ngayon si Bitcoin sa may demand zone. So guys, lagi nyo titignan yung higher time frame para makita nyo talaga yung pinaka-bias niya. So possible si Bitcoin, ito yung Fibonacci tool. So sa ngayon, si Bitcoin nandito sa may premium zone. Alright? So nagkaroon dito ng supply and then nag-retrace back pa unti-unti, which is bumalik siya dito sa supply zone na to. Kapag bukas, nagbigay siya ng sell confirmation dito sa may supply zone na to or sa premium zone, magtitake tayo ng sell position. Alright? So, ito yung analysis natin kay BTC. Ayan. So, nandito siya ngayon sa may premium zone at antayin natin next week or simula bukas kung magbibigay siya dito ng sell position. Mag-abang tayo dito simula bukas ng confirmation. Delete na natin. Ayan. So, dito sa area na to, mag-abang tayo bukas ng sell confirmation. Niliquidate ni Bitcoin guys. So, lahat ng liquidity dito sa area na to. Tinake out niya to, itong area na to, itong area na to. Kasi guys, itong mga sell positions na yan, may mga stop loss limit order yan dito. Or mga stop loss level na yan. So, ngayon, ang ginawa ni market, unti-unti niya inakyat to. Tinake out niya tong liquidity, bumalik, umakyat. Ayun o. And then, possible na itong liquidity na to, i-take out din to ni market bago siya mag-sell. Okay? So, yan po yung analysis natin guys dito sa may BTC USD. So, punta naman tayo dito sa may Euro USD. Ayan. So, delete lang natin. So, bullish yung market guys. Ito guys, so tingnan nyo. Ito yung diniscuss din natin last week sa Forex Weekly natin. So, may supply. Unti-unti siya nag-retrace back hanggang sa nakabalik siya dito sa supply zone. Ito yung aabangan natin this coming week or next week or next month na magbibigay siya dito ng sell confirmation. Kasi ako, based sa analysis ko, posible siyang bumaba. Ayan o. Kasi nagkaroon ng movement dito, nag-retrace back pa unti, pabalik sa supply zone. Kapag nagbigay siya ng confirmation, ang hanapin natin position is sell position. Or, posible ding, dahil sa mga tariff na mga pinataw ni President Donald Trump, posible ring ma-take out tong equal highs na to na liquidity. I-take out ni market. Sa ngayon, ang gagawin natin, dahil medyo matagal-tagal pa yung retracement niyan, focus muna tayo dito sa within the month na movement. So, ito guys, oh. Ayan, umakyat. So, nagkaroon ng demand. And then, unti-unti na siyang bumaba, nag-retrace back. At, ito yung candlesticks na titignan natin, itong month na to. Baba tayo sa daily time frame. So, ngayon, kung gagamitan natin siya ng Fibonacci tool, ayun, sa daily time frame, yung presyo, galing dito, ito yung pinaka-demand area, and then, unti-unti siya nag-retrace back. So, mayroon pang natira ditong maliit na fair value gap. Itong yellow na to. Ayan.
na posible niya pang i-retrace back bago siya lumipad. So katulad kanina doon sa DXY, magte-take tayo dito ng buy position sa area na yan. Okay? So yan po yung analysis natin dito sa may Euro USD. So titignan natin this coming week kung magbibigay siya dito ng sell position, ito, bago siya mag-bullish para i-take out niya tong previous na to na swing high or itong buy side liquidity. Okay? Sa monthly, yung analysis natin, posible na mag-retrace back talaga or bumulusok na si Euro USD. Kasi tingnan mo guys, sa overall market, bias. Yun, bearish talaga yung market. Okay? And then, nagkaroon ng supply, nag-retrace back. So, sa daily time frame, may abangan lang tayong confirmation dyan. So, bago tayo mag-take ng entry position. So, kapag nagkaroon tayo ng confirmation dito, nagbigay si Euro USD dito sa area na to, magti-take tayo dito ng long position, take profit number 1, take profit number 2. Alright? So, yan ang analysis natin dito guys sa may Euro USD. So, punta naman tayo dito sa may JBP USD. Ayan. Delete lang din natin para malinis. Sa monthly, ganun din guys. Parang Euro USD din. Ayan nagkaroon din dito ng supply, nag-retrace back. Nandito na siya ngayon sa may supply zone. So, tinake out niya na rin tong previous na swing high na to. Ito, na-liquidate niya na. Liquidate. Ayan Okay. So, most likely, analysis ko lang to guys na possible na bumaba siya dito, i-take out niya tong buy side liquidity. And then mag-retrace back at magsimulan na siyang bumulusok ulit. Ayan. So, yan po yung analysis natin dito sa monthly time frame kay JBP USD. So, punta tayo sa daily time frame. Daily. Okay. So, sa ngayon, ito nagkaroon ng move dito. Lagyan natin ng Fibonacci tool. Ayan. So, nagkaroon ng move dito. So, ito yung pinaka-demand area. Ayan demand zone. So ngayon, 'di ba sa DXY natin, nakikita natin yung analysis na pwede niya pang punan yung fair value gap doon sa daily time frame natin na medyo malaki-laki pa na fair value gap. So si JBP USD, possible na dito sa 4-hour time frame, magbigay siya ng sell confirmation at mag-retrace back pa siya dito sa may demand zone na to, itong area na to, itong malaking box na to. Okay? And then dito mag-abang din tayo ng entry confirmation para naman sa long position. So, mahaba pang journey yan. Okay? Or it's either na magtuloy-tuloy na talaga si JBP USD. Take out niya tong previous liquidity na to. So, yan yung analysis natin dito sa JBP USD. Okay? So, punta naman tayo dito sa may AUD USD. Australian Dollar. Ayan. Delete. Okay? Sa monthly time frame, bullish yung market. Ito. Tinake out niya talaga guys. So, itong dalawang swing high na to. Pera yan, pera. So sa monthly time frame, ito, mayroong malaking fair value gap dito sa area na to. Then tignan natin kung magre-retrace back pa dyan si AUD USD para i-fill niya tong gap na yan. Alright, so punta tayo sa daily time frame. Sa daily time frame, kung makikita nyo guys, ito nagkaroon ng displacement. Ayan big move. So itong mga big moves na to guys, ang may pakana niyan is mga whales or mga bangko, yan yung mga malalaking corporation. So dito sa may daily time frame, meron ditong fair value gap. Tingnan mo guys lagi niya talagang binabalikan, di ba? So yung fair value gap na yan guys, sa mga hindi pa masyado familiar dyan kung ano yung fair value gap na yan, ito siya. So nakikita nyo tong pagitan na to, itong, di ba itong candlesticks, okay? And then, sinundan siya ng panibagong candlesticks. So, and then, ito, may pangatlo, unti-unti siya nag-retrace back. So, ito yung pinaka-weak. Ayan. So, ngayon, itong fair value gap nangyayari kapag yung tatlong candlesticks na nagkasunod-sunod, ito guys, diba, nagkaroon ng move. And then, nagkaroon ng pangalawang candlesticks. Tapos, nag-retrace back to, pero hindi siya totally nag-retrace back dito sa area na to. Kung mapapansin mo ito, nagkaroon ng gap. Yan. Yan yung tinatawag na fair value gap. Yung ginagamit kong indicator, itong imbalance detector. So, automatic, pinifill out niya na itong kulay na to. Ito yung mga may mga fair value gap para madali mong makita. Okay? Pero kung sanay ka na, kahit wala naman na yan,
madali mo namang makita yan. Pero kung yung candlesticks na to, halimbawa, nag-retrace back siya dito sa area, na ganyan, okay, tapos bumalik siya dito, nagkaroon dito ng candlesticks, tapos, ito, pumunta dito. So, yung matitirang fair value gap, ito lang area na yan. Yan. Katulad nito guys, oh, tingnan mo, may maliit dito na yellow, yan yung fair value gap. Okay? So, aralin mo yan kung paano mag-spot ng mga fair value gap or yung imbalance na tinatawag. Or pwede mong i-download tong indicator, imbalance detector, or fair value gap. Marami po yan dyan dito sa TradingView. Search ka lang dito sa indicators. Alright? Ayan. So, ito yung mga indicators na nakasave sa akin. Okay, so dito sa daily time frame, bullish yung market. So, punta tayo dito sa may 4-hour time frame. Ayan. So, ito yung analysis natin sa daily time frame na posible pang i-retrace back or mag-retrace back pa si market para balikan niya pa itong natitirang fair value gap. Okay? Ayan. Sa 4-hour time frame, so ito yung setup. Dito nagsimula yung move. Oh. Ayan, oh. Okay? So, possible na si market dito sa area na to, kapag nag-retrace back siya, kasi hanggang dito sa area lang to yung daily time frame natin na fair value gap eh. Once na nag-retrace back siya dito, and then nagbigay siya ng entry confirmation na long position, magte-take tayo ng buy entry setup dito. Ayan. Alright? So, yan yung analysis natin dito sa may AUD USD guys. Antayin natin si market na i-fill out niya tong fair value gap. Okay? And then dito sa area na to, pag nag-retrace back siya dito, mag-aantay tayo dito ng buy confirmation para sa ating long position. Ayan. Right? So, abang tayo. Diba sa DXY, may inaabangan tayong buy confirmation. So, possible na magbigay si market ng sell confirmation dito. Hindi magti-take tayo ng sell position para i-take out tong liquidity na to. Ito yung pinaka-take profit na. Okay? So guys, hopefully meron kayong nakuwang idea dito sa analysis natin. Though, medyo magulo lang yung drawing natin. Pero kapag sanay ka na, madali na lang sa'yo yan intindihin. Alright? So guys, kung bago ka pa lang dito sa channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click mo na rin yung bell icon na yan para updated ka sa mga upcoming videos natin katulad nito. So guys, yan lang for now at kita-kits po ulit tayo sa next na video at huwag kalimutan na every time na magti-take tayo ng entry, lagi natin i-apply yung proper risk management kasi yan yung isa sa secret ingredient dito sa trading para maging consistent profitable trader ka. So hanggang sa muli at kita-kits po ulit tayo sa next na video. See you!